Minamahal naming mga taga-subaybay, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa mga bagong dating, malugod namin kayong tinatanggap. Inaanyayahan namin kayo na iwan ang inyong pangalan sa mga komento upang maisama namin kayo sa aming mga pang-araw-araw na panalangin. Sa sandaling ito, magtuon tayo ng pansin upang lubos na maunawaan kung ano ang nais iparating sa atin ng Diyos ngayon. Minamahal kong mga anak, aking mga mahal na anak. Ngayong araw na ito, nais kong makipag-usap ng personal sa bawat isa sa inyo. Nais kong maging tila banayad na simoy ng hangin ang mga salitang ito, na pumupuno sa inyong paligid ng kapayapaan, pag-asa, at pagmamahal. Ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso. Tinatawag ko kayo sapagkat nais kong pumasok, mapalapit sa inyo, at baguhin ang inyong mga buhay sa paraang hindi ninyo inaasahan. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, at ang aking tinig ay tumatawag, hindi dahil kailangan ko kayo, kundi dahil mahal ko kayo ng labis at nais kong maranasan ninyo ang kabuuan ng aking pagmamahal. Mga anak, mula pa noong simula, ninanais ko nang mapalapit sa inyo. Natatandaan ba ninyo kung paano ako lumakad kasama nina Adan at Eva sa halamanan ng Eden? Ito ang aking orihinal na plano. Isang malapit na ugnayan na walang balakid, kung saan makikilala ninyo ako ng lubos at maibubuhos ko sa inyo ang aking mga biyay. Ngunit nang pumasok ang kasalanan sa mundo, nagkaroon ng paghihiwalay sa pagitan natin. Gayunpaman, ang aking pagmamahal sa inyo ay hindi kailanman nagbago. Ito ang dahilan kung bakit isinugo ko ang aking anak, si Jesus, upang buksan ang daan at maibalik ang ating pakikipag-ugnayan. Ngayon, naririto ako, kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Nais kong malaman ninyo na kailanman ay hindi ko kayo susukuan. Kahit gaano pa kalayo ang narating ninyo o gaano man kalayo ang inyong pakiramdam, ako'y naririto, matiising naghihinta. Tulad ng sinabi ko sa pahayag 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung maririnig ng sinuman ang aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako'y papasok sa kanya at maghahapunan kami ng magkasama. Maaring tinatanong ninyo, bakit kumakatok ang Diyos sa aking pintuan? Ang sagot ay simple, mahal ko kayo. Mahal ko kayo ng walang hanggan. Isang pagmamahal na hindi nakabatay sa inyong ginagawa o hindi ginagawa. Ako'y kumakatok dahil nais kong bigyan kayo ng masaganang buhay na may layunin at kahulugan. Nais kong pagalingin ang inyong mga sugat, pagaanin ang inyong mga dalahin, at ipakita sa inyo na may pag-asa kahit sa pinakamahihirap na sandali. Nasusubaybayan ko ang bawat hakbang ng inyong landas. Alam ko na madalas ay pakiramdam ninyo ipasan ninyo ang bigat ng buong mundo. Ngunit nais kong malaman ninyo na hindi ninyo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Naririto ako upang buhatin ang inyong mga pasanin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay madaling dalhin at ang aking pasan ay magaan. Kapag binuksan ninyo ang pintuan ng inyong puso para sa akin, magbabago ang lahat. Hindi ko ipinapangako na wala na kayong haharaping hamon o pagsubok. Ngunit ipinapangako ko na sasamahan ko kayo sa bawat hakbang ng inyong landas. Ipinapangako kong bibigyan ko kayo ng lakas, kapayapaan, at kagalakan kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ipinapangako ko na kailanman ay hindi ko kayo iwan, sapagkat ako'y tapat at ang aking pagmamahal sa inyo ay hindi magigiba. Ang pagbukas ng pintuan ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa akin. Kahit hindi ninyo lubos na naunawaan ang nangyayari. Nangangahulugan ito ng pag-aalay ng inyong mga takot, alalahanin,
at pangarap sa aking mga kamay. Saka lamang ako ang may pinakamainam na plano para sa inyo. Mga anak, ang pagbukas ng pintuan para sa akin ay nangangailangan ng pananampalataya. Nangangailangan ito ng paniniwala na ako ang sinasabi kong ako nga. At gagawin ko ang aking mga pangako. Alam ko na hindi laging madali ang magtiwala, lalo na kapag kayo'y dumadaan sa mga bagyo ng buhay. Ngunit alalahanin ninyo, ako ang Diyos na nagpapatahimik sa mga bagyo, lumalakad sa tubig at gumagawa ng imposible. Hiniling ko rin ang pagpapakumbaba mula sa inyo. Tanggapin ninyong kailangan ninyo ako. Alam ko na madalas kayong tinuturuan ng mundo na dapat kayong maging sapat sa inyong sarili. Ngunit nais kong malaman ninyo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng inyong mga kahinaan at paghahanap ng aking tulong. Tulad ng sinabi ko sa 2 Korinto 12:9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa gitna ng kahinaan. Sa wakas, magtiwala kayo sa akin. Kahit hindi ninyo makita ang daan sa unahan, alamin ninyong ako ang may hawak ng lahat. Tulad ng ipinangako ko sa Isaias 41:10, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita ng aking matuwid na kamay. Mga minamahal kong anak, huwag nang maghintay upang buksan ang pintuan. Huwag nang ipagpaliban ang desisyong ito. Naririto ako ngayon, naghihintay sa inyo. Nais kong pumasok sa inyong buhay, magdala ng liwanag sa inyong mga kadiliman, pag-asa sa inyong kawalan ng pag-asa, at pagmamahal sa inyong kalungkutan. Nais kong gawing patotoo ang inyong mga kwento, at gawing daluyan ng aking pagmamahal sa mundong ito. Kung nararamdaman ninyo na ako'y nakikipag-usap sa inyo, kung nararamdaman ninyo ang aking haplos sa inyong puso, tumugon kayo. Huwag ninyong balewalain ang aking panawagan. Buksan ninyo ang pintuan at hayaan ninyo akong pumasok. Ipinapangako ko na hinding-hindi kayo magsisisi sa desisyong ito. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa inyong puso, isulat ang Amen sa mga komento, mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga notification, at ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga mahal sa buhay. Nawa ang aking kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen.